Ong, Harry Roque, at Tony Yang, Mr. Chair. Sorry for the delay, Mr. President. I was It's all just right, Mr. getting Chair. an update on the case of that PORAC Opo, Cassandra Pogo Leong Hub. So doon po and sa Harry mga Roque. other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang FNIL at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho Okay, kanina. Mr. But Chair. I'll get, baka ho, dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. All right, Mr. Chair. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pa-cancela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at ma-aresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Salamat, Mr. Chair. Para sana naman kung hindi kinakayanan ng isang officer of the bar na respetuhin ang isang warrant of arrest, isang national instrument, edi magpatulong po tayo muli sa international community para naman mapaharap sa ating mga otoridad dito. I was advised by the Yes, Mr. Secretary Chair. and si Prosecutor General Faldon na a matter of time na lang po makakancel yung passport niya. Alright. Salamat po, Mr. Chair. At si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya. No? So hindi siya Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Hindi siya. Mr. President, actually nagulat rin ako. Opo, Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya, Oo, Mr. because Chair? pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Sa House. She was detained in the House. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa House. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention.
At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build-up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So, while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong? Well, pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since Opo. mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Alright. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. Remember Opo. kay Alice Go, no? Opo. But ngayon po meron ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong? Dahil in-update ho ngayon ng kumukuha na ang BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So, So, kay Cassandra Lee rin po, nag-file na rin po ang DOJ to cancel her passport rin. okay po. Salamat, Mr. Chair.
And I don't know kung Is record Yes, po Mr. ng Chair. Department of Bureau of Immigration, wala naman pong record na lumabas po siya ng bansa. unless through the southern Yun, backdoor yun na lang naman, nga Mr. ang Chair. alam naman ho natin, yun ay Mag-alis po part 2 possibility rin. siya. Oo. Opo. Hari nawa, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least medyo naibsan na yung pagka mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Guo noon. Pero at least nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Guo Part 2 si Cassandra Leong kung sakasakali. But salamat po para Actually, sa update Alice, na iyon, Mr. Cassandra Chair. Lee Part 2 dahil tumakas na siya before. Alright, kasama po siya noon. Tumakas na siya before. Nako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad dun sa Pasig RTC, Mr. Chair. So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair.